Kapag pinag-uusapan ang ginto, ay tanging dilaw na ginto ang pumapasok sa ating isipan at lagi din natin iniuugnay sa Yamashita Treasure. Pero sa pagkakataon na ito ay mayroon pa palang nagtatagong kayamanan sa Pilipinas. Sabi ng mga mananaliksik, ang puting ginto ay sa Pilipinas matatagpuan ang pinakamalaking deposito nito. Kung gayon, saan sa Pilipinas matatagpuan ang puting ginto na ito? Manatili lamang na nakasubaybay dahil yan ang ating pag-uusapan. Mga minamahal naming kababayan, makakatulong po tayo sa ating ekonomiya sa pamamagitan ng inyong pag-subscribe, panonood at pag-like sa ating mga videos. Maraming salamat po. Sa pagsasalarawan sa ginto na ito, ay hindi gaya ng mga ginto na solido at makinang. Ito ay walang kulay o transparent, walang amoy at hindi nakakalason. Highly flammable at itinuturing na ito sa buong mundo bilang fuel of the future. At tinatawag din ito na heavy hydrogen o deuterium. Noong una ay tila kathang-isip lamang ang patungkol sa deuterium. Hanggang nadiskubre noong 1930s ng mga scientist na sa pamamagitan ng electrolysis o pagpapadaan ng tubig dagat sa mataas na ampirahe ng kuryente ay napaghihiwalay nito ang hydrogen at oxygen. At dito nakakapag-produce ng isotopes deuterium. Kung ikukumpara sa pangkaraniwang hydrogen ay mas mabigat ito. Kaya nga tinatawag din itong heavy hydrogen. Hanggang sa unang ginamit ang deuterium noong 1970s bilang coolant sa mga nuclear reactor at hinihinala din na ginamit din ito sa mga V2 rocket ng Nazis. Pero paano may deuterium sa ilalim ng dagat samantalang wala namang mataas na ampirahe ng kuryente? Sa ilalim kasi ng dagat ay may mataas na pressure at sa lalim na 3 kilometers, ang pressure ng tubig ay may bigat na 10,000 pounds per square inch o PSI. At dito na nga nagaganap ang paghihiwalay ng hydrogen mula sa oxygen. Dahil mas mabigat ito, kaya pumapailalim at mananatili na lamang dito. Hindi rin ito makakalabas dahil sa mabigat ang pressure ng tubig na nasa itaas nito. Bagaman meron na ito sa ibang bansa, pinapaniwalaan ng mga eksperto na ang pinakamalaking deposito ng deuterium sa buong mundo ay nasa Pilipinas sa isang lugar sa Mindanao Trench na parte ng Pacific Ocean malapit lamang sa dalampasigan ng Siargao Island, nakilala sa buong mundo bilang Philippine Deep. Bago natin ituloy, inaanyayahan ko ang bawat Pilipino na iwasan niyong tawagin ang Mindanao na Province of China dahil atin ang Mindanao at wala ni kahit sinong bansa ang mag-aangkin nito. Ituloy natin ang ating paksa. Pero paano nagkaroon ng malaking deposito ang Pilipinas? Dahil sa walang tigil na pag-ikot ng planetang Earth mula sa kanluran papuntang silangan. Kaya't ang galaw ng gas sa ilalim ay nadadala naman papuntang kanluran at pinapaniwalaan na nanggagaling pa sa Central America, tumatawid ng 12,000 kilometers sa Pacific Ocean at dito na natatrap sa Mindanao Trench o Philippine Deep. Sa paglipas ng panahon ay hindi na nga biro ang laki ng depositong naipon. Sabi ni Dr. Anthony Bihaylog, isang Filipino scientist na nagtatrabaho sa Sustainable Technology of Institute for Chemical Process and Environmental Technology and National Research Council ng Canada, napakayaman ng Pilipinas dahil ang deposito na mayroon tayo ngayon kung susukatin sa area ay may haba na 868 miles at 52 miles naman sa pinakamalapad na bahagi nito. Habang 3 miles naman ang lalim o kapal nito at araw-araw na nadadagdagan pa ang depositong ito.
Ayon pa kay Dr. Helog, napakalaki ang potensyal nito na magiging leader tayo sa ekonomiya sa buong mundo dahil maaari anyang makapag-produce ng 12 million barrels per day na ang bawat barrel ay may halaga na $7. Kaya sa bawat araw ay tumataginting na $84 million. At sa loob ng isang taon ay nasa $30.66 billion. Kaya na nitong burahin ang lahat ng pagkakautang ng Pilipinas sa labas ng bansa sa loob lamang ng isang taon. Ang deuterium gas ay kasalukuyang ginagamit sa mga nuclear power, fusion power, deuterated optical fibers, deuterated lubricant, lasers, R&D laboratories at annealing semiconductor ring. Ayon pa kay Dr. Helog, sa sandaling magtagumpay ang extraction nito ay parang kidlat na magbobom ang mga public works, private construction at economic at financial ng Pilipinas. Kahalintulad ito sa nangyari sa Middle East na naging sentro ng pinansyal sa mundo na nag-umpisa noong 1974 hanggang 1984. Habang ang mga pangunahing ikinabubuhay ay bubulosok din na babagsak ang mga presyo nito. Hindi na mangingibang bansa pa ang mga Filipino dahil inaasahan na makakalikha ito ng trabaho na nasa 350,000 na empleyado. Hindi pa yan kasama ang mga nagtatrabaho sa mga shipping vessels na magtra-transport naman papunta sa ibang bansa. At higit sa lahat, ang mga dayuhan na ang pupunta sa atin para naman maghanap buhay. Umaasa pa rin tayo na ang gobyerno ay mapag-aralan ang bagay na ito para sa kinabukasan ng mga mamamayang Pilipino, lalo na ang mga darating pang henerasyon sa ating bansa. Maraming salamat mga kababayan. Hanggang sa muli, abangan ang mga susunod nating paksa. Mabuhay ka! Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay pindutin ang like, subscribe at huwag kakalimutang pindutin ang bell icon para updated sa ating mga upcoming videos. Inaanyayahan ko rin kayo na bumisita sa iba pa nating mga videos na nasa inyong screen. Maraming salamat po!